Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, immediate reaction ito sa pangyayari ngayon dahil po sa pagbubula ng bibig ni Ombudsman Boying Rimulya na pananakot laban po kay Senator Marcoleta kahapon at pati po sa kay Congressman Mike Defensor. May pagkilos ngayon na nangyayari habang tayo ay nagsasalita ngayon, June 30. Tama, June 30 ngayon, di ba? June 30, yeah. June 30, sa mga oras na ito, simula po kaninang 4:30 in the morning, ay nagdagsaan na po ang mga tao dyan sa EDSA People Power Monument. Yung EDSA People Power Monument po ay dyan yan sa gilid ng Camp Aguinaldo at across niyan ay ang Camp Crame. Ito po yung unang venue ng pagdagsa noon ng mga tao noong 1986. Right now po, libo-libo na mga tao na dumadagsa. At ang ating napag-alaman, marami po dito ay nanggaling sa kapatiran. Although hindi po ito ina-announce, mga kababayan. And so therefore, mayroon pong pagkilos ngayong araw na ito para po ipanawagan at panindigan ang ating demokrasya at labanan ang mga pang-aabuso, inhustisya at mga paglapastangan sa poder at kapangyarihan na nangyayari po sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr. Ang tanong, Occupy EDSA na ba ito? Hudyat na ba ito ng people power? Hindi po natin yan matatakda o hindi natin yan masisiguro na yan na ang hudyat, itong pagkilos na ito. Although I will be joining personally kami po sa grupo ng Kampila ng Mamamayan, kasama po dyan ang iba't ibang mga organizations na pinamumunuan po ng grupo ni Attorney Jing Paras and other around 25 organizations ang ipinapanawagan na rin po na mag-join sa Occupy EDSA na ito. Itong Occupy EDSA, wala pong nagkiklaim kung sinong namumuno. Pero marami ang nagme-message kay Ka Eric na ito'y initiative na ng Iglesia ni Cristo. While there is no official claim of a statement issued by the leadership of Iglesia ni Cristo, hindi po natin yan maipasasantabi na may possibility na nagalit din po ang kapatiran sa Iglesia ni Cristo at napupuno na rin sila sa abuso na nagaganap at mga pangyayari na ito. Sapagkat malinaw na ito po ay isang hudyat ng wala ka na talagang kawala kay Marcos Jr. kapag ikaw ay sumalungat at nanindigan ka sa tama at katotohanan. Kaya ito, in reaction ito, most likely ang pagtitipon na ito kasi walang announcement sa Facebook pero kumakalat sa mga group chat na ito ay Occupy EDSA na. So, ang lahat ng mga organisasyon ngayon na bahagi ng democratic opposition sa gobyerno ni Marcos ay nagkakaroon na ng panawagan. Nagtitipon-tipon na at nagkakaroon na ng kanilang malinaw na mga paninindigan para magkaroon ng boses ngayon upang ipahiwatig kay Marcos Jr. that the people are pushing back. Hindi na po ito tama, kita nyo naman po. Lahat ng mga senador na mga oposisyon sa kay Marcos, yun po ang tinatarget at nilalatigo ni Boying Rimulya at ang masaklap ay mayroon pong mga non-bailable cases. Look what happened to Senator Jinggoy Estrada. Nakakulong siya ngayon bagamat hindi yan sigurado na kaso na tatayo sa korte pero pinayagan po ng Sandigan Bayan sa warrant of arrest na magkaroon ng non-bailable case laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kaya naman po ang dalawang duwag na senador na si Chis Escudero at naghudas na si Villanueva, natakot sila na yun ang mangyayari sa kanila. Ito din po ngayon ang ginagawa laban kay Senator Marcoleta. At sabi pa ni Boying Rimulya, may 3 senador So malamang ang tinatarget pa nila dyan si Mark Villar, most likely. Dito yan tinatarget, no? Kita nyo naman ang kiling ni Boying Rimulya. Kapag senador na lumuluhod at nangangayo papa at tuta at mga aso ni Marcos, walang kaso yan. Kahit nasasangkot sila sa katiwalian at mga kabulukan. Pero pag nasa opposition, tinatarget talaga categorically ni Boying Rimulya. Kaya itong mga pang-aabuso ni Boying Rimulya,
hindi maiiwasan na ito ay maghuhudyat ng malawakang reaksyon ng pagtutol at mga pagprotesta. At ito na nga, mayroon pong Occupy EDSA na nagaganap ngayon dyan sa may area ng People Power Monument as early as 4:30 in the morning. Ito nga, sasabihin ko walang grupo na nagkiklaim. Pero ito po ay lumalaganap na pati sa aking social media, sa aking Viber groups, sa aking mga chat groups na kumilos na ang Iglesia ni Cristo di umano dito sa Metro Manila. And more will be coming in mula sa North Luzon and Central Luzon, meaning Pampanga, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, and pati na rin po sa South Luzon area, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Yan po, Calabarzon naman. So tingnan natin kung saan ito patutungo at ano ang gagawin ni Marcos dito, dahil siya din po ang may utos dito sa kung papaano ginagawa ni Boying Rimulya ang kaabusuhan na ito bilang ombudsman upang lumpuin at paralisahin ang demokratikong oposisyon sa ating bayan. Mantakin ninyo na una pang kinasuhan sila Mike Defensor, sila Senator Marcoleta, at pati na sila Senator Jinggoy Estrada. Kung ikukumpara po sa pananagutang kriminal na itinuturo na pagkakasangkot nila Marcos Jr., Martin Romualdez, Sandro Marcos, at mga sindikato na itinuro at pinangalanan ni Saldico sa Kongreso, no? Wala po tayong nakita na hakbang si Boying Rimulya at si Marcos na papanagutin ng mga ito. In fact, kahapon ang isa sa mga principal accused ay gagawin na ni Boying Rimulya na state witness. Itong kolokoy na secretary dati ng DPWH ni Marcos na pasimuno ng mga sindikato na pag-i-implement ng kumpas ni Marcos at Romualdez na itinuro din ni Saldico, itong si Secretary Manny Bunuan ng DPWH. Hindi po ito nagpakulong, ito po ay nagpa-hospital confinement. At ito ay ngayon idiniklara pa ni Boying Rimulya na magiging state witness na siya. Drop from the case na siya, wala na siyang kaso. At kagaya ng ginawa kay Yusek Bernardo at kay Henry Alcantara, wala po silang kaso, nagbalik lang ng token na mga ilang milyon lang doon sa hundreds of millions na binirada nila, at ngayon state witness na po sila. So nakikita talaga natin ang lantaran at garapalan na mga pangyayaring ito, kung kaya hindi maiiwasan na magkakaroon ng ganitong mga negatibo na mga reaksyon ang taong bayan. Hindi po natin matatansya kung gaano katagal po itong Occupy EDSA. Lalawak ba ito? Hahaba ba ito? Ito na ba ang hudyat? But definitely, iisa po ang sigurado. Kumikilos po ang mga tao at iba't ibang sektor ngayon ay mayroon na pong malawak na diskontento laban kay Marcos Jr. Kung ito na ang hudyat, so be it. Wala po makakapigil dyan kapag ito na ang itatakda ng kasaysayan natin. At ngayon, alam po natin na naka-red alert ang Armed Forces of the Philippines tsaka yung Philippine National Police dahil nabulaga sila kanina 4:30 in the morning, nag-occupy sa EDSA ang maraming mga tao kahit umuulan pa. And most likely, marami po ang magpa-participate. Mga ini-expect natin within the day, papasok po ang iba pang mga contingent delegation. As we are about to observe the situation now, may papasok na mula Bulacan, mula Tarlac, Pampanga, and as far as Nueva Ecija this day. Kung gaano kalaki at kalawak ang delegation na ito, hindi pa natin matatansya. The things will be unfolding today, and one thing is very clear. Lumalawak po ang diskontento ng taong bayan, lumalakas po ang galit ng mamamayan sa nagaganap na inhustisya, pagnanakaw, pangungurakot, abuso sa poder at kapangyarihan, kawalang tamang direksyon para sa kabutihan ng bansa na nangyayari po sa ilalim ni Marcos Jr. Marcos is constantly and consistently isolated from the people. At the more na nagsasalita at may ginagawang mga katarantaduhang hakbang, itong sila Boying Rimulya, itong sila Matibag ng NBI, the more nilang binubuhusan ng gasolina instead na tubig na pangpalamig, binubuhusan nila ng gasolina ang pagkagalit ng mamamayang Pilipino.
And this is the reason, mga kababayan, kung bakit ngayon ay may nahuhulma, may namumuo na Occupy EDSA ng mga pagkilos dyan sa People Power Monument. Wala pong grupong nananawagan kung kanino ang nagkumpas nito, basta nagtipon-tipon lang ang mga tao, nagkumpul-kumpulan sila. Ito na ang panawagan noon sa aming bahagi ng kampilan that the Vice President should be the clear leader of the democratic opposition movement. Hindi po masama, hindi po mali na manindigan ang Vice President on the side of the people basta mapayapa ang mga pagkilos at nasa boundaries of the law, nasa boundaries of the Constitution. Hindi po tayo nananawagan o mananawagan ng karahasan. Tayo po ay naninindigan para sa mapayapa at sama-samang pagkilos para ihayag ang saloobin ng mga mamamayan. Kaya ngayon kumakalat na through social media, Facebook, at sa iba pang mga pages at sa iba pang mga pagkakaroon ngayon ng sitwasyon sa mga Viber groups, sa mga chat groups ay nananawagan na magtipon-tipon ang mga tao sa People Power Monument ng mapayapa. And we are expecting other development, no? Sana yung mga senador na ginigipit din pumunta na rin sa EDSA, sila Marcoleta, yung the brave 9 or the great 9 senators, no? Kung nandito sila, I don't know kung nakabalik si Mark Villar, pero mas maganda kung samahan nila ang taong bayan. Diyan sa mapayapang pagtitipon sa People Power Monument today. And iba pang mga sektor at mga mamamayan na manunood o nakikinig ngayon kay Ka Eric, nabubuo na po ang Occupy EDSA ngayon. At kung saan ito hahantong, ano po ang patutunguhan nito, tayo ay nasa mapayapang pagtitipon at ito ay malayang paghahayag, mapayapang asembleya o paghahayag ng papaabot ng sentimiento ng mga mamamayan, lalo na po itong abuso ni Marcos, pagtatabon-tabon at pagtatakip sa korupsyon at pandarambong, at ang paggamit ng institusyons ng gobyerno para supilin, lumpuin at paralisahin ang mga demokratikong oposisyon, kagaya ng ginagawa na pananakot na kaso laban kay Senator Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor, kay Ka Eric. Biktima po ako ng tuloy-tuloy na pagkaso sa akin. So mga kababayan, abangan ang updates mula kay Ka Eric. Ang hudyat ng kasaysayan nagsimula na ba dito sa tinaguriang Occupy EDSA? Ito na ba ang hudyat ng paglakas at paglawak ng direktang pagkilos ng mamamayan na mapayapa ngunit determinado na tinatawagan si Marcos Jr. na bumaba na ng kusang loob sa kapangyarihan, mag-resign kasama nila Romualdez at harapin ang kanilang mga pananagutan sa mamamayang Pilipino. That we cannot tell kung ito ay aabot na at lulundo na sa isang totoo na mapayapa ngunit determinado na people power. Abangan po natin yan at antabayanan nyo rin po ang mga updates in development na ipapaabot ni Ka Eric hinggil dyan, mga kababayan. So mayroon po tayong mga pagpupulong na gagawin at mayroon tayong paghahayag ng mga balita from the ground sa namumuo at lumalakas ngayon na possibility ng Occupy EDSA that can trigger another historical call of a change to the leadership of the government. Pero syempre, hahanapin ng taong bayan dyan sino ang papalit kung ipinapanawagan na mag-resign si Marcos Jr. Ang malinaw po dyan, susunod tayo sa constitutional line of succession and none other than the Vice President. Peaceful, mapayapa at walang karahasan, ngunit nasa batas na panawagan ng pagbabago sa liderato ng gobyerno by calling on Marcos to voluntarily resign. Kung ganito na po ang nakikita niya na pagbagsak ng kanyang trust and approval rating at wala ng pagtitiwala ang taong bayan, lumalakas pa ang diskontento at galit ng mamamayan laban sa kanyang administrasyon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik
ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah, doon sa ating mga paniniwala sa Muslim brothers and sisters, be also with you. At mag-antabay tayo. Kasaysayan po ang magpapadaloy kung saan tayo hahantong sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!